ipinabida ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga pagsisikap na masulit ang pambansang budget sa harap ng mga pinromote na opisyal ng AFP kanina. Para bigyan ng mukha ang balita, Mobile Journal, Julie Baiza. Tiyaking hindi masasayang ang pondo ng taong bayan. Ito ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines kasabay ng pangako ng administrasyon na hindi sila pababayaan. Ipinagmalaki ng Pangulo ang pagtaas ng subsistence allowance ng military at uniform personnel kasabay ng paglagda sa 2026 national budget. More than your role as the protectors of our nation, you must also be among the faithful stewards who guard public resources. Be among those who ensure that every peso translates into capability, preparedness, and integrity. Sa pangunguna ni PBBM sa oath-taking ng newly promoted generals at flag officers ng AFP, mahigpit ang bilin niya sa malaking obligasyon o responsibilidad ng mga ito. Sinasalamin daw kasi ng promosyon sa trabaho ang tiwala ng publiko sa kanila. Your higher rank demands sharper judgment and steadier leadership, especially in an era of complex threats, rising geopolitical tensions, and heightened security concerns for our country. Ang halaga ng isang tunay na pinuno ay nasusukat sa tamang asal at magandang halimbawa na kanyang ipinapakita, hindi sa taas ng kanyang rangko. Sila na raw ang mamumuno at magdedesisyon para sa mga hakbang ng bansa pagdating sa seguridad ng may disiplina at karangalan. Binanggit naman ng Pangulo ang pananatiling focus at handa ng AFP noong nakaraang taon. Bukod sa modernisasyon, maaasahan daw ang mga ito sa pagtulong sa panahon ng kalamidad at pagtatanggol sa teritoryo. Hindi rin nawala ang pakikipagtulungan sa military forces ng mga kaalyadong bansa. Internationally, you represented your country with utmost professionalism through joint exercises and interoperability initiatives. These defense partnerships reinforced our commitments and credibility in the international community. Mga kapatid, Mobile Journal Julie Baiza po, hatid ang mukha ng balita.